Amen? Pero after all, what made them step in the first place? Kasi madali sabihin yan, Pastor, nahakbangan ko, mag-apply ako, isubmit ko, gawin ko. Di ba, manampalataya ako. Pero ang problema, I don't have the courage to do it. Wala akong confidence to do it. Oh, I receive a word, alam kong God is leading me, alam kong it's from the Lord, alam kong God opened the door, but I don't have the courage to do it, Pastor. Ano ang aking gagawin? Now question, bakit ba ang lakas ng loob ng nation of Israel in the first place? Especially the priests who carried the Ark of the Covenant, to step into that Jordan River, habang baha pa ito. You know why? Because they receive a word. Kung babalikan nun natin ang verse 9. Verse 9. Ang sabi ng scripture, Joshua said to the Israelites, everybody read, come here and listen to the words of the Lord your God. So ginather niya ang nation of Israel, makinig kayo, ito sinasabi ni Lord. So ibig sabihin, kaya nila nahakbangan sa verse 15, kasi may pinanghawakan silang word sa verse 9. Kasi mahirap talagang humakbang pag walang salita. Huwag kang magpo-full time kung walang salita ang Diyos. Kasi pag wala kang salitang pinanghahawakan, madaling mag-quit, madaling umatras, madaling bumalik. Pero hanggat may salita kang pinanghahawakan, kahit mahirap, kahit sa unang hakbang, hindi mo makita ang ebidensya. Kahit sa unang sit-up, wala pa kagad yung abs. Absent pa rin. Naniniwala ka. Just because God said it, I believe it. Because the word of God is so powerful. Kaya natin sasabing, by faith, I am healed. Saan mo kinuha yung faith na yun? Di ba sa word? Because sabi ng scripture, faith comes by hearing and hearing the word of God. Hindi lang sapat na isang beses ko narinig, as long as I keep on listening. Kaya sabi ni Joshua, makinig kayo. Kasi itong salita na to, pangahawakan nyo pag lumalangoy na kayong ganun. At pakiramdam nyo, malulunod na kayo. You need to hold on to the word. In fact, mga kapatid, the word of God is so powerful that even the universe was created through His word. Amen? Ano ang sabi ng Psalms 33 verse 6? Ang sabi ng Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord the heavens were made. Their starry host by the breath of His mouth. Sa NLT translation, by the word of the Lord the heavens were made, and through the breath of His word, the stars were formed. Nagsalita lang ang Diyos at na-form. Ibig sabihin, there is power in the word of the Lord. May kapangyarihan. Alam nyo, ang Diyos po natin is so powerful that He doesn't need anything to create something. It's just pure word. Naalala nyo po sa Genesis 1 verse 1. Sabi in Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness filled the earth. And then God said, let there be light. And there was light. Hindi nagreklamo yung mga ilaw, sinabi, wala pong fuse, walang battery, walang kuryente. Because God said it. They have no choice but to submit to the authority of the word of God. Alam niyo po ba yung salitang created? In the beginning, God created. That word is from the Hebrew bara. B-A-R-A. Parang sa lababo nyo. May bara. Okay? Ang ibig sabihin ng bara, ability to create something out of nothing. That's why yung salitang bara, hindi mo pwedeng i-apply sa atin. I created this, I created that. Hindi bara yon. Ang bara para kay Lord lang. Kasi si Lord lang ang may kakayanang lumikha ng something out of nothing. Tayo pag lumikha, we can create something out of something. Pero ang Diyos, when He created something, He can create something out of nothing. So kahit walang form noon at empty noon, wala magagawa yung emptiness but to form something because God said it. At dahil sinabi ng Panginoon, kahit emptiness, nalito sila eh. Empty kami. Hindi, form kayo. Because God said, let there be light. Bakit? May kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Ibig ko sabihin, mahihirapan talaga tayo humakbang to walk into the impossible if we don't hold on to the word that we have received. I'm serving the Lord for 26 years and the very thing that I hold on to is the fact that God called me and I heard the word. Hindi po madaling maglingkod sa Panginoon. Alam na lahat yan. Pero nakakapagtagal ka sa paglilingkod kapag meron kang salitang pinangahawakan mula sa Panginoon. Kasi ang tao may opinion patungkol sa iyo, ang tao may masasabi patungkol sa iyo, pero hanggat nakakapit ka sa salita ng ating Panginoon, marirealize mo na itong salita na to ang magbibigay sa iyo ng endurance para mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na iyong pagdaraanan. So if the heavens were created because of God's word, that by His word, just because He spoke, lahat ng bagay, He spoke the universe literally into existence.
The moment He spoke, the stars were born. Ibig sabihin ng creation, ang heavens, hindi likha ng tao. Hindi boses, galing, abilidad ng tao. Salita ng Diyos. At dahil powerful ang salita ng Diyos, yan din ang ninanakaw ni Satan sa puso natin para ma-discourage tayo humakbang. Maraming tao nadi-discourage, natatakot, nadududang humakbang. Kasi narinig nilang nagsalita ang Diyos, pero nakalimutan na nila nung nandun na sila. Alam niyo kung bakit? Kasi ninakaw na ng kaaway yung salitang natanggap mula sa ating Panginoon. Fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. Akala niyo po ba, si Satan is just after your joy? Joy is a fruit. Word is the root. So, he is not after the fruit. He's after the root. So, kung iniisip mo na yung joy kinukuha ni Satan, what if ang kinukuha niya talaga yung word na nasa puso mo, na nagpo-produce, kaya ka may joy? Do you think that Satan is just after your peace? Ninanakawan ka ng kapayapaan ni Satan? No. It's the word that you believe in your heart na ninanakaw niya, kaya ka nawawalan ng peace. So every time maa-anxious ka, every time matatakot ka, madalas tanong natin, ba't ako natatakot? Ang magandang tanong, ano yung mga salitang dating pinaniwalaan ko na nakalimutan ko na ngayon? Kaya nagpo-produce ito ng takot. Ano yung salitang ninakaw ng kaaway sa puso ko? Kaya ngayon wala akong mapanghawakan sa gitna ng kalungkutan. Kasi kung nandun pa rin yung salita, kahit malungkot, you will hold on to the truth of God's word, that He is close to the brokenhearted. That if you cast all your cares upon Him, He cares for you. That when you come to the Lord, even though you are tired, come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest. So kahit pagod ka, when you remind yourself of that word, dahil may pinangahawakan ka, nananatili yung peace. So kapag nawala yung word, nawawala yung peace. So if the word stays, the peace stays. If the word stays, that courage stays. If the word stays, the fear loses its grip. That's why si Satan, ang unang inaatake niya, yung salitang na-receive mo. Balik tayo sa Genesis. Genesis chapter 3. Yung ahas, lumapit kay Eva. Kung meron man pong similarity. Ano ang sabi ng ahas kay Eva? Did God really say? Ang unang inaatake ni Satan, yung salita. Gusto ni Satan magduda ka sa salita. Kasi the moment na nagduda ka sa salita, mawawalan ka ng courage na humakbang. Kasi madi-discourage ka. Discourage, nawala yung courage. Nawawala yung courage mong humakbang kasi nadi-discourage ka kasi yung word na tinanggap mo, kinuha ng kaaway. He will make you believe na hindi naman totoo yan. Remember, Jesus Christ, for example. Si Jesus Christ po, He was baptized on the same river, Jordan. Remember in Matthew chapter 3, habang binabaptize po ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Biblia, pag-ahon ng ating Panginoong Hesus, bumukas ang kalangitan, bumaba ang kalapate that signifies the Holy Spirit. And then the Father spoke. What a beautiful moment. The Father, the Son, and the Holy Spirit. What a beautiful moment. And then, ang sabi ng Biblia, out loud, publicly, nagsalita ang Ama, referring to Jesus Christ. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Klaro. Ibig sabihin, in-affirm ng Ama, si Jesus ang beloved Son. One chapter later, isang chapter lang. Pagdating ng Matthew chapter 4, habang nasa wilderness ang ating Panginoong Hesus at nagpa-fasting ng 40 days, remember? Kinausap siya ng demonyo. Sa Matthew chapter 3, ang sabi ng Ama, this is my beloved Son. Sa Matthew chapter 4, if you are the Son of God. Gusto ni Satan magduda ka sa word. Amen. Kaya si Satan, hindi yan takot pag nagsisimba ka. Hindi yan takot. Kasi pag nagsimba ka, tapos paglabas mo, nakaka-inspire, no? Grabe yung word. Na-inspire ako. Hindi takot si Satan dahil na-inspire ka. Lumabas ka, motivated na motivated. Ay, nararamdaman nyo ba minsan yung pag nagsimba kayo? Yung paglabas mo, may mga jablo ba dyan? Kayo? Parang sobrang confident ka eh. Kasi grabe. Diba? Alam niyo ibig ko sabihin? Dati ikaw yung lumalayo sa jablo, pero pagkatapos mo magsimba, asa kayo mga jablo. Kayo! Ikaw nag-ahamon kasi talagang motivated ka ng word. Pero Satan is not threatened when you're motivated or inspired.
Threaten si Satan pag nakatanggap ka ng salita na panghahawakan mo. Kasi pag yung word na yon nanatili sa puso mo at nag-ugat, lalago. Pag lumago, magkakaroon ka ng courage to walk into the impossible. Amen? Kaya minsan, pagpunta mo sa church, topic natin, Romans 5. God loves you. Pinatawad ka na ng Diyos. Salamat po. Nasa CR ka pa lang. Sabi ni Satan, pinatawad ka ba talaga? Ikaw naman, o nga no, pinatawad na nga ba ako? Nagtaka ka din eh. Kasi hindi nahahayaan ni Satan makauwi ka ng bahay. Hindi nahahayaan ni Satan umabot pa ng second week kasi ayaw niyang mag-root yung word. So gagawin niya na nakawin niya na kagad, umpisa pa lang. Umati ka ng service, tinatawag ka ng Diyos. Thank you po, salamat po sa pagtawag mo. Paglabas mo, tinatawag ka ba talaga? Hindi naman nila alam yung mga kasalanan mo. Paano mo sasabing tinawag ka? Ang mga tinatawag lang yung mga magagaling at mahuhusay. Hindi ka qualified dyan. O nga no, tinawag ba talaga ako? Amen? Sabi ni Lord sa'yo one Sunday, kasama kita. Tuntua ka. Sabi ka, kasama mo ako. Wala ka pa sa labas. Sasabihin ni Satan, kung kasama mo ang Diyos, ba't naghihirap ka? O labas natin, nawawala na kagad. Bakit? Ninanakaw ng kahaway. Yung salita kasi ayaw niyang mag-ugat sa iyong puso. Amen? Tatandaan niyo ito mga kapatid. Bakit kasi hindi ginagawa ni Satan? Bawa, si Lord to, ikaw to. Lord, ikaw. Si Satan nasa gitna. Alam mo ibig sabihin? Bago pa mangako si Lord, hindi na yan. Yung kukunin niya na kagad, akin yan. Alam mo kung bakit? Kasi kapag nagsalita ang Diyos, hindi niya kayang pigilan ng Diyos. Kapag nangako ang Diyos sa'yo, hindi niya makakancel yun. So dahil hindi niya makancel, gagawin ka na lang niyang makakalimutin. Kasi pag naging makakalimutin ka sa salita, magiging duwag kang humakbang. So, hindi niya mapipigilan ng Diyos magsalita, kaya ang gagawin niya habang nasa puso mo pa lang, kukuhanin niya na kagad. Kasi once na nag-ugat siya, mahihirapan na siya. Amen. Kaya ang gagawin ni Satan, wawasakin niya na testimony mo habang teenager ka pa. Kasi alam ng Diyos, pag natuto ka na mag-preach, pag natuto ka na magbasa ng Bible, pag natuto ka na mag-evangelize, mas mahihirapan siya, pabagsakin siya. Sabi niya, maganda potential ng batang ito, may pagtawag ang Panginoon dito, ngayon pa lang wasakin na natin ang future niya. Bigyan ng lalaki yan. Amen? That's why, church, hold on to the word. Panghawakan mo. Do you remember a parable of Jesus Christ, parable of the sower? Mark chapter 4. Let's go to Mark chapter 4, verse 15, I guess. Okay, Mark chapter 4, ang sabi ng Bible, the farmer sows the word. Basa? Some people are like seed along the path where the word is sown. Watch this, highlight this part. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown into them. So hindi na inaantay ni Satan tumagal. The moment narinig mo siya, boom, akin na yan. Mali yan. Hindi totoo. Bakit ayaw niya mag-take root? If you continue reading in verse 16, sabi ng verse 16, others, yung iba naman, parang seed na punta sa batuhan. Narinig, at once, tinanggap na may joy. Pero dahil batuhan siya, next, but since they have no root, they last only for a short time. So nung dumating yung trouble, nung dumating yung persecution, comes because of the word, they quickly fall away. Kasi alam ni Satan, magro-root yan, yung word na yan, magro-root sa kanyang puso. Kaya ngayon pa lang, nakawin mo na siya. Alam mo kapatid, hindi na nakawin ni Satan yung salita kung wala yang halaga. Taas nga po, sino po mga magnanakaw dito? Taas nga po kami lahat ng mga magnanakaw. Aray, baka may umamin. Ako po. Alam niyo yung mga magnanakaw? Naniniwala ako. May nakausap ako dyan joke. Okay. Alam niyo yung mga magnanakaw? Hindi po yan magnanakaw sa isang bahay na walang laman. Kung walang laman, wasak yung bahay, wala siyang mananakaw doon. Kasi walang value doon sa loob.
So kung tinatangka ni Satan na nakawin yung salita, ibig sabihin lang nun, nakikita ni Satanas na may value yung salitang maririnig mo. So the best course and the wisest course of action is this: pray to God. Lord, anumang salitang natanggap ko, selyuhan niyo po ito. Huwag mong hayaang manakaw ng kaaway, because as soon as you hear it, gagawin ni Satan na lahat para nakawin yung salita, para pag sinabi ng Lord, step ka na, hakbang ka na. Naalala niyo po si Peter, right? Habang binabagyo ang mga disipulo, nakita nila si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Napagkamalan pa nilang multo. Sabi nila, multo! Isa lang ginawa, isa lang natakot pa. Multo daw, isa lang. Dapat mul 1. Multo! Mul 3 pag tatlo eh. Okay, mul 3. Multo! Imagine niyo 12 lalaki takot. Multo! Pero ang sabi ng Biblia, sumagot si Jesus, don't be afraid. It is I. I am the eye of the storm. Ang sabi ng Biblia, si Peter sabi niya, Lord, kung talagang ikaw yan, hayaan mo kong humakbang at maglakad sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ni Jesus, one word, come. Kung logic ang papairalin, bigyan ko lang kayo ng context ha. Si Peter, fisherman. Kung meron mang nakakaalam sa lahat ng 12 disciples, siya ang may pinaka nakakaalam na imposibleng makalakad ka sa ibabaw ng tubig. Pero paano mo mapapahakbang yung fisherman at maglalakad sa ibabaw ng tubig? May salita eh. At yun yung salita, come. Kung ako kasi yun, halimbawa sabi ni Lord, come. Okay. Lord, bago po ako umakbang, taon-tawa yarn. Bago ako umakbang, Lord, mangako ka muna na pag nalunod ako, sasagipin mo ako. Lord, pwede bang pumirma ka ng promissory note? Na kung ano man mangyari sa akin, sagot mo ako, Lord, ha? Then, susunod ako. Marami kasi sa atin gusto muna ng assurance bago humakbang. Pero kaya mo bang mananampalataya to walk by faith? And say, Lord, this is not logical. Fisherman ako of all people. Kung si Luke pa yan, baka mapaniwala eh. Doktor siya eh. Pero ako, mangingisda po ako. And yet, alam kong it defies all my logical know-how. But I have a word. And I hold on to the word. At dahil salita mo, pinangahawakan ko, Panginoon, I will step anyway. Haakbang ako, Panginoon. Hindi dahil sabi ng logic ko, okay, hindi dahil I have enough savings to follow. No. I will say yes. Because you told me to come. I will step. Because you told us that promised land is ours. At dahil may salita ako, Panginoon, na pinangahawakan, willing po kong i-take ang risk. Natawanan ako, pagdudahan ako, dahil sa mata ng tao parang imposible. Pero with God, all things are possible. With God, all things are possible. It doesn't make sense now, but you will hold on unto it. The situation may not confirm it, but hold on to the word. It doesn't make sense right now, but hold on to the word. Panghawakan mo, bakit kailangan humawak? Kasi may pagyanig na darating. May mga shaking na darating. Pero pagkatapos ng lahat ng shaking, ang matitira, hindi yung mga taong marami narinig. Ang matitira pagkatapos ng pagyanig, yung mga taong kumapit sa salita. Kasi alam nila, the world will fail, but His word will not. Kukupas ang lahat, lilipas ang lahat, pero ang salita ng Diyos ay hindi. So let me tell you this, hindi yung mga priest ang nagpahinto sa tubig. Hindi rin yung paghakbang nila ang nagpahinto sa tubig. It was the word behind the action. Dahil may salita, kahit na humakbang ka kung walang salita, hindi hihinto. Pero kaya may power yung obedience kasi may word na narinig mula sa ating Panginoon. Because that is the missing link, y'all. Kahit gusto ng Lord ibigay, at ikaw humakbang, pero kung wala yung salita, kung wala yung word ni Lord, we will never experience all the things that God has created us to receive. But let me tell you this, as long as you keep on believing in the word of God, mahirap man yan sa unang paningin, challenging, parang gusto mo nang sumuko, parang hindi mo ma-imagine ang sarili mo,
na ginagawa yung bagay na pinapagawa ng Panginoon. I wish I have time to discuss all of these things, but the very thing that you will hold on to when things are rough and tough, when your backs are against the wall, is the fact that I receive a word. And because I receive a word, I hold on to the word. 5 years later, 10 years later, 20 years later, nagsasuffer ka, nakangiti ka pa rin, nagsasuffer ka, pero nakatayo ka pa rin. There's no guarantee that there's always a breakthrough on this. Pero ang alam ko lang, if you hold on to the word, He will never abandon you. He will never leave you. Kasama mo siya. Kasama mo siya dun sa pagtawid. Tanong sabi ng Biblia, pagkatawid nila, all 1 million of them tumawid sa Jordan River. And they made it to the promised land. 500-year-old promise. 430 years slavery. 40 years in the wilderness. Finally, we're here. Not because we're good. Not because the priest stepped into the Jordan River, but because we listened to Him. Kung ako papakinggan ko sarili ko, papahupain ko muna yung baha, mas madaling tumawid. Pero the fact na nakatawid sila ngayon is a miracle. Hindi mo pwedeng sabihin logic yan. Hindi mo pwedeng sabihin leadership ni Joshua yan. Hindi mo pwedeng sabihin magaling kasi silang lumangoy. Hindi. Wala lahat yun. Pero ang meron lang, may salita silang pinanghawakan. Sinunod nila yung salita, kahit illogical ang timing. Kahit parang hindi nasa tamang panahon. And what happened? They experienced a miracle. They walked into the impossible. And literally, the impossible because of the Word of God. Can we just stand to our feet? Tayo po tayong lahat.